Hello, Team Authentic all over the world! In this episode, samahan niyo po kaming mag-side trip sa Cebu City. Pupuntahan natin ang ilan sa kanilang mga popular tourist attractions. Siyempre, titikim kaagad tayo ng lechon. At bibigyan namin kayo ng idea where to stay worth 2,600 lang kasama na ang buffet breakfast, katapat ng SM at ng bus terminals. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naadya punta dire sa Cebu. Yeah! alam nyo naman na galing tayo sa... Plantation Bay Resort and Spa. Yes! And nandito na rin lang naman tayo sa Cebu. Huwag natin palagpasin na hindi man lang tayo dito mag-side trip. Diyos ko, ano ba yan? Feel na feel ko pa rin yung ano natin, yung ating ultimate na staycation. And doon nga pala, grabe. Alam niyo ba, hinatid pa nila kami from the resort going here. So again, maraming salamat sa Plantation Bay Resort and Spa. Thank you so much po. Happy 30th anniversary. Yes! And now, nandito naman tayo sa Bayfront Hotel. Ito na yung pinili natin na accommodation kasi nandito yung airport bus para pag uwi natin bukas sa Manila, papunta ng Mactan International Airport, nasa harapan na ng hotel natin, then SM din yan. Ito yung hotel natin. Bayfront Hotel, North Reclamation. And magto-12 noon pa lang. So kapag hindi pa tayo nakapag-check-in, carry lang. Ang gawin na lang natin, iwan natin yung gamit natin, and mag-explore. Tara na, check-in na tayo. Ayan. Ito yung BDO and Metrobank na ATM and then 7-Eleven. Tara, check-in lang tayo. Meron din sila ditong cafe. Yung breakfast din yata dito bukas. Check-in lang muna tayo. Ayan, kung may dala kayong sasakyan, free parking siya. Nasa 3rd floor and 4th floor daw yung parking area nila. And hindi allowed yung mga pets natin. And nagkaano rin po kayo ng safety at doon, security deposit? Residential deposit. It's 1,000. Kapag check-in na tayo, but 2 p.m. pa yung ating check-in talaga. So, iwan na lang muna natin yung gamit natin sa concierge. And meron nga palang 1,000 pesos na incidental deposit. Smooth lang din naman yung check-in. At nakakatawa yung, nakapag-check-in na tayo pero hindi pa tayo pwedeng nakapag-check-in. Nakapag-check-in na pala tayo pero hindi pa available yung room. So balik tayo mamayang 2 p.m. And wala tayong sasayanging oras. So ang goal lang naman namin talaga, of course, magsimba tayo. Pangalawa, kumain ng lechon. At pangatlo, ilang beses na tayo nakakabalik dito sa Cebu. Hindi pa tayo nagpupunta doon sa Taps. Taps ba yung tawag doon? Oo. So ngayon, pupuntahan natin yun. Ang alam namin, meron siyang shuttle. While waiting sa ating check-in, kain pala muna tayo. Nagtanong tayo kung ano yung best lechon na malapit lang sa area. Ang sinabi ay Ang CNT Lechon. CNT Lechon. 7 minutes walk lang dito sa accommodation natin. Dito tayo dumaan. Dito ba talaga daan natin? Wait, check yung ano. Sige. Naka-Google Map lang tayo. O dito na lang kasi gusto namin kayong idaan dito sa Cebu North Bus Terminal. Ito yung sakayang papuntang Bantayan, Camotes, Malapascua. yes, and Malapascua. Hello po. Ito Diyan lang siya. Diyan lang kayo sasakay. And then, ay, ito pala Radisson. Sa mga mas may budget. Yung hotel kasi natin, nasa 2.5 lang. Mamaya, pakita namin sa inyo. And then, ito naman yung my bus.
Nandito lang siya sa SM City Cebu. Ito naman yung mga airport buses. Tara, tanong tayo kung magkano and yung schedule. Tara. Ito. Meron ditong bilihan ng ticket. Guys, ito yung bus bound for airport. Pero wala pa. May mga nakapila na. Every 30 minutes yung interval and then 50 pesos. Yung pamasahe per person ay mura yun. Kapag nag-taxi kayo or Grab, medyo mahal siya. Ito pa pala, meron pa dito iba, tara basahin natin. O, ito naman, papuntang Talisay City. O, tapos ito yung schedule. O, at least yung every 30 minutes na interval. Ganun katagal. O, hindi ganun siyang katagal. And then ito, pagtawid dito, SM na to. Guys, yung bus shuttle nga pala from here going to the airport, nag-start siya ng 6 a.m. until 9 p.m. Tapos from airport naman going to the city, start siya ng 7 a.m. until 10 p.m. So kapag late pala talaga Oo. yung arrival nyo or super early, mapipilitan No talaga choice kayong mag-grab. Tara, lakad na tayo. Lechon, ang ating first goal. Ito na yung SM City Cebu. Pero, diretso lang tayo. Huwag na tayong pumasok sa loob, ha. Dito lang tayo dumaan. Mga ilang minutes walk na lang naman siguro tayo, mga 6 minutes na lang. Makakatikim na tayo ng lechon. Actually, si Enzo, mas gusto niya yung lechon sa probinsya. Kasi may lasang ano yung best? Tanglad. Oo, sa atin kasi sa Manila, di ba? Yung lasa nung, o baka yung sa amin lang, nabibilan lang namin, yung lasa nung lechon, nasa sauce. Mang Tomas. Mang Tomas. Dito tayo galing. Ito yung SM Radisson Blu. Katapat na katapat. CNT Lechon. Kaya pala sa address dyan nakalagay SM City Across. O, tawid lang tayo. Itong lugar naman na to, medyo familiar kami rito pag diniretso. Ito yung Mabolo. Diyan tayo lagi dati check-in. Kasi mas mura yung mga ano doon, accommodation. Kaya lang yun yung mga 10 to 15 minutes walk from airport buses. At saka doon sa North Bus Terminal. CNT Lechon. Gusto sana namin mag-unli lechon. Kaya lang naisip namin, unli nga, kung hindi ka naman masasatisfy, diba, walay din. So dito na lang tayo. Kasi ito, nirecommend talaga sa hotel natin. Ako bes, mukhang syala tong ano. Mukhang syala. Ay, konti ba tao? Ang laki nung kainan nila, ha? Ay, ang laki nila. Ay. Yes po. Thank you po. Ay, yun. Ang laki ng resto nila. Air condition siya. Kaya komportable kumain. Guys, dito naman yung for takeout. Tignan nyo yun. Kapag na-tsempo rin kayong maraming pila. Ito yung CNT Lechon. Nakakatakam. Pwede nga po balat dyan. Charot. Kakatakam mo. Tara. Order na tayo. Ito na yung presyuhan. Ito yung lechon. 1/4 lang yung bibili natin. 1/4 is 340 pesos. 1/2, 660. Ayan. Pero, meron naman sila pang ibang ulam dito. So, ang bili natin, 1/4 na lechon and magsabaw tayo, bes. Nasaan? Ito, magsinigang na hipon naman tayo. Sinigang na hipon ay 335 pesos. Ito na yung lechon natin. Ito yung 1/4. Siyempre, itinappings yung Balar. balat.
And ito naman yung sinigang nating hipon. Saktong-sakto yung combination. Isang pampabata, isang pampatanda. Char. Tara na, let's eat! Dito nga, kung taga Manila ka nga pala, maninibago ka. Kasi yung sausawan dito, ano yung binigay sa'yo? Patis, suka, toyo. And with calamansi. Yes, yun yung sausawan ng init. Yun yung sausawan ng lechon. Grabe yung init. Init. Ito, hindi ka talaga natin. Tingnan natin ng tissue. Ayan. Tapos bibilangin natin kung ilan yung 2, 1, 2, 7. Ay, ano ba to? Best tanglad din to? Hindi naman. Saan? Ito. Hindi, ano yan? Sang. Okay. Alix yan kasi malaki. Oo. Ang i-check natin kung malinis. In fairness naman, no, malaki yung hipon. So, sa 7, carry na din. And then, eto talaga, kung mahilig kayo sa lechon pakiramdam namin, bitin to. Parang pang-isa nga siya. Sa tutuusin lang, promise. So, yan. Kung mahilig kayo sa lechon, magtig 1/4 kayo or 1/2 yung bilhin ninyo. Crispiness check. Hindi malutong. Ay, hindi. Oo, hindi siya malutong. Baka siguro kayo hindi na siya matok kasi naka-display na siya doon ng matagal. Or baka hindi ganito yung talaga nila. Yung sa'yo malutong Saka nila. Makunat, pero masarap. Masarap. Ito talagang yung nakasanayan ko. Maano siya, malasa. Pati yung sinigang, tikman natin. Sakto din. Ay, perfect. Pampatanggal umay naman kapag medyo naumay kayo sa lechon. Kain lang muna tayo. And then after nito, didiretso na kaagad tayo sa hotel para makapag-check-in na tayo. Meron silang parking area. Actually, malaki. Yan. Parang just in case, may dala kayong ang sasakyan. Tapos na tayo. Isang nakakabusog na pananghalian kaagad ang na-experience natin. Now, kung ayaw nyo naman ng lechon, ayan tawid lang kayo sa SM. Marami na kayo dyang makakainan. Habang naghihintay tayong tumawid, mag-verdict na tayo. Taray, food vlog. So, kamusta ba yung lechon? Ang totoo lang, yung lechon talaga, masarap. Laman at saka yung balat, masarap talaga siya. May lasa, kumbaga. And then, yun namang sinigang na hipon, masarap din. Pero hindi natanggal yung itim-itim. And guys nga pala, umorder din tayo ng 1 pitcher iced tea for 215 pesos. Tapos nga pala guys, yung mode on payment nila, lahat pwedeng cash at pwede din kayo magbayad ng credit card and GCash. Ang maganda doon, walang extra charge pag credit card and GCash. At wala rin silang service fee or service charge. Ayan, pwede na tayong tumawid. Heto na nga yung ating room. Ang room natin ay 821. Pagpasok natin, nandito na kagad yung gamit natin. Ang laki ng cabinet nila. Ang laki din ng mirror. As in siya na yung naging takip or naging door ng cabinet. Meron dito safety deposit box, may flashlight, may mga hangers. So ito yung tsinelas nila. Sinuot na natin. And pasok tayo dito sa toilet. Actually, malaki. Ito. Ito yung kanilang enclosed shower room. Enclosed na shower room pa. Ito yung enclosed shower nila. Meron yung shampoo, merong shower gel, and then, ito yung kanilang sink. Tapos, dito. Ayan ito yung kanilang toilet. Actually, mukha siyang maliit kapag ka nakaganito. Meron yung bidet. Pero pagka sinara mo siya, malaki na siya. Meron silang provided na water. Meron din namang coffee, tea, may initan ng tubig, meron ditong mini fridge. Lagay na natin yung water natin. And then, ang kinuha nga pala namin ay 2 single beds. Pero ito malaki to. Actually, parang yung size niya, na siya? Double bed. 2 double beds yung provided nila sa atin with 2 pillows. Of course, may TV and smart TV siya. Meron ditong desk, working table, multi-purpose table, and then merong chair. And apaka-aliwalas niya kasi ito yung ating view.
Ayan, meron tayong sea view. Actually, ito na yung pier. Oh. Ang ganda niya. Apaka-aliwalas actually. Guys, ito ang ating hotel, Bayfront Hotel Cebu, North Reclamation. And nabook natin siya sa Agoda sa halagang 2,599 pesos. Kasama na yung breakfast natin. And Yes. syempre, titingnan natin bukas kung buffet breakfast ba siya or plated. I-share pa rin namin sa inyo. And nabukuli natin siya sa Agoda. Alam nyo na yan. Pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go with Mel! Para magkaroon kayo ng additional discount. And of course, apakalaking tulong talaga niyan sa amin. Yes, po. And ang alam namin, meron ditong gym. Hindi na natin pakita kasi hindi naman ito staycation vlog. Oo. And then nakita namin kanina, parang meron ditong, ano tawag doon? Events. Function hall. Oh, may mga ganon. function room, function hall sila. Wala silang pool. So ngayon naman, lalabas na tayo kasi pupunta na tayo ng simbahan of course and diretso na tayo sa Taps. Ito yung hotel natin, kitang-kita naman. Ayan, yung Bayfront Hotel. Ito yung Radisson. And then, ito yung SM. So from our hotel, tumawid lang tayo kasi yung sakayan papuntang Santo Niño Church, nandito. O, dito naman tayo sa pila. Sige. Siyempre, mga ganito, pinupuno pa yan. After 10 minutes lang, nandito na tayo sa Santo Niño Church. Ay, sa exit yata tayo bumaba. Sa likod tayo. Yes, tapos ang sinakyan lang natin ay Labangon, Colon, Panganiban. Ang pamasahe, ang binayad namin 30 pesos, hindi na tayo sinuklian. So we assume na ang 15 pamasahe ay pesos ang 15 pesos. Ito yung mga bilihan din ng mga souvenirs. And then, may mga Santo Niño din dito. Pero based sa ano natin, no, yung price doon sa Colon, no, ayan, no. Meron dito, pasalubong. Actually, same lang din naman halos yung price sa Colon. Nadadaan naman sa ano, sa pag-usap. Hello po. Kaya nga pala tayo nag-pants. Nakapanjalon kami. Tapos sa Enzo, ano pa tawag dyan? Pang beach. Pang beach. Kasi nga pala, dito ha, bawal nga pala naka-shorts. Kaya kung gusto niyo makapagsimba, huwag kayong mag-shorts. Dito sa labas, oh. Nakita naman na dito. Tapos pwede kayong mag-ano yung padasal. Nandito tayo sa Santo Niño Pilgrim. Ito, dito ginagawa yung mga outdoor masses. And the traditional sinug dances to honor the Santo Niño. Yes, pati yung sinulog dances. Dito rin ginagawa. Tara, pasok tayo sa loob. Pero syempre, alam nyo na, hindi na namin kayo maisasama sa loob. Tapos yung nakikita nyo, yung mga may hawak na kandila, yung naka-red na palda, sila yung pwede kang magpadasal, ganyan. Kung meron kayong intentions, prayers, pagdadasal nila kayo. Tara, magpasalamat muna tayo sa lahat ng ating mga blessings. Pagdasal din natin yung mga kapatid at ka-authentic natin na nasalanta ng lindol sa Mindanao. O baka dito, kahit pa paano maipakita man lang namin sa inyo, ayan, dito man lang sa labas. Yan. Kasama po namin kayo sa mga panalangin. Tapos na tayong makapag-pray. And actually, dito ha, pwede kayo rito magtagal guys. Ang dami nyo rito pwedeng maikot. Saka ano din dito na sa, di ba, parang museum to Museum dito. na siya, ganyan. Tapos meron pa rito parang mga garden. So hindi na namin siya sa inyo pinakita because nakita nyo na siya. Sa previous vlog Oo. natin, sa previous na visit natin dito. Yes. Ang talagang pinuntahan talaga natin dito, prayers talaga, lalo na nga yung mga naapektuhan nung lindol dyan sa Mindanao. And singit na rin namin dito, eto dapat yon after sana ng invitation sa amin nung Plantation Bay,
Ang next sana natin, Jensan. Cebu to Jensan Jensan. sana tayo. Pero nangyari nga yung mga nangyari. So, hindi na lang tayo tumuloy. So, ayan. Nakapag-pray na tayo. So, ngayon naman, punta na tayo sa Taps. Balik lang tayo dun sa binabaan natin kanina. And ang ginagawa natin, guys, kasi nagtatanong lang kami. Medyo nakakalito din yung ruta dito ng mga Egypt, mga jeep. So, tanong-tanong lang. Ang sasakyan daw natin ay 17B. Bababa tayo sa IT Park. Tapos doon, meron na siyang shuttle going to Taps Cebu. Nandito na tayo sa IT Park. Grabe. Saan naman ba tayo galing? Ba't hindi na naman natin alam to? First time natin dito. Grabe, green na green. Nakakatuwa yung mga ganitong city, no? Na green pa din. Ito para kang naglalakad sa BGC or sa Makati. Ang kakaiba lang sa BGC ito, may mga jeep. Yes. Sa BGC di ba parang Walang jeep, oo. O Makati, mas malapit siya sa Makati. Yes. And ito na kaagad yung shuttle buses. Ang ganda dito sa area na to, ha? O isa pa, dahil nakapunta na tayo ng Alabang, para siyang Alabang. Oo. Mag-green pa din. O ito, pinakita na kami dito na Taps na shuttle. So malamang ito na. And ang sinakyan nga pala natin, 17D. Pero may nakita kami na 17B ang nakalagay din IT Park. So baka 17B and D pwede. Both 17B and D, meron yung mga aircon na minibuses. So pwede kayong mag-bus. O ito yung sa Taps. Halika na. 200 pesos. After 30 minutes, nandito na tayo sa Taps. And then, pagdating dito, hindi pa tayo makakababa kasi dito sila maniningil ng 200 pesos. Yung 200 pesos, kasama na doon yung round trip na transportation. And then yung 100 pesos na entrance. Ayan, kapag nakabayad na kayo, pwede lang bumaba. Ayan na yung sunset, oh. Sayang, hindi tayo umabot. Ayan. Ayan yung naniningil. Tapos bibigyan tayo ng ticket. Bayad na tayo. And then ito palang shuttle daw ay 7 a.m. to 2:30 a.m. Grabe, kahit madaling araw pala. Uy, ang ganda. Grabe. Na-amaze na naman kayo. Imagine, oh. Ang dami pa palang pwedeng puntahan sa Cebu City. Oh, nagmamadali si Enzo kasi nabasa niya pwede daw magpalipad ng drone. Basta meron lang daw fill outan. Ang ganda dito. Ay, kailangan na stamp. Thank you po. Sa entrance mismo, pagka-stamp, ayan oh. Diyan daw ang tawag dyan, register for drone. Ayan. So tara na. Habang nag-fill out pa si Enzo, super excited akong ipakita sa inyo ang Taps. And kung ano ba yung view. Ang ganda niya pala talaga. Grabe. Actually, dinaanan namin. Paakyat kasi siya. Hindi mo na mafe-feel na nasa Cebu City ka. Kasi bundok. And then, forest. Yung madadaanan. Oh my God! Eto. Sorry naman yung excitement ko.
Ito na. Ayan, may nagpapalipad na ng drone. Look at this view. Grabe, oh. Ang ganda. Oh, ito yung mga high-rise buildings ng Cebu City. Kita-kita rin dito yung Cordoba na bridge. And of course, yung dagat. Plus yung sunset pa. Ganda. Dito, meron ng mga restaurants. Ayun, pwede pa umakyat sa taas. Grabe, alam nyo guys, promise to ha. Na-amaze na naman. Kaloka. Eto, pwedeng-pwede itong itapat sa Victoria Peak ng Hong Kong. Kulang lang talaga tayo actually sa mga infrastructure. Imagine niyo kung magagawan to ng ano, no? Yung cable car. Ang ganda talaga. Yung doon tayo manggagaling, tas aakyat dito yung cable car. Oh my God, apakaganda. Ganda ng Pilipinas. Nako, next time na bumalik kami ng Cebu City, dadaan ulit tayo dito. Ganda talaga. Fabulous. Habang pinapababa ni Enzo yung kanyang drone, nakita nyo naman na, di ba? Kung bakit kilig na kilig kami, ganda talaga. Iikot ko pa kayo ng very light. O, lakad pa tayo dito. O dito naman, may nagbabasking pa dito. Playing love songs. Acoustic. Ay, na-overwhelm na naman. Ayun yung mga nasa itaas. Grabe. Akala ko dati pag nakikita ko to, parang hype lang. Actually, bukod pa dito sa ganda mismo na dito sa tops, yung dadaanan, as in may mga bundok na nga. Tapos zigzag siya, and then bigla mong makikita yung Cebu City, dagat. So ang ganda niya talaga. Ang sarap palang tumambay dito. Maganda dito, tanghali pa lang nandito na kayo. Tapos hanggang gabi. Sunset and then gabi. Guys, bago muna tayo umakyat, tara daan tayo. Nakakatuwa to. Parang dadaan ng cave. Oo. Tapos papasok ng other dimension. Yes. Oh, grabe, tingnan mo yung kainan. Oh, ginawan pa rin ng ng design. Nakakatuwa dito. Oh. Dito tayo may nagpipicture pala. Oo. And then, nakita na tayo dito. Para mas mataas yung makita natin. Doon daw sa taas, bawal na magpalipad ng drone. Oh, guys, pag-akyat pala doon, sa tops drone, 360 degrees, another entrance, 50 pesos. Okay lang yan.
para makita natin yung view na 360 degrees pa. Oh, ayun pala yun. Kaya pala hindi pwede mag-drone sa taas kasi. Meron sa sariling drone. Oo. Tapos may bayad. 500 pesos. 500 pesos. Magpapadrone ka sa kanila doon sa taas. May dala po ako sariling drone. Ay sir, bawal po pala Oo. magpalipad drone. Kaya kung gusto niyo po palipad ng free, dyan lang po kayo sa baba. Ganun. Kaya pala mo nakikita ko, di ba bago tayo makita ko, ba't may drone sa taas? Oo, sa kanila pala yun. Iconic. Actually, kung malamig lang dito, may isip mo nasa Baguio tayo. SM Baguio. Ganyan. Tapos ito pa, ang dami pa naman ditong mga kainan. Di ba ganito rin sa SM Baguio? Yun nga, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, magkaroon lang tayo ng mas marami pang infrastructure. Kaya nitong makipagsabayan sa Victoria's Peak. Diba? Ang ganda! Pero nakakabilib itong Cebu, no? Kasi ang dami niyang kayang i-offer. Yes. Kung gusto mo ng malabagyo na vibe, akit ka dito sa Tip Cebu Tops. Pero kung gusto mo adventure, canyoneering. Pag gusto mo ng beaches, pwede din. Yes, actually, ang ganda talaga ng Cebu. Ang laki ng Cebu. Ito pa nga, Cebu City. Nakapunta na nga rin pala tayo sa Temple of Lea. Yun din, nasa siya, uphill Oo, din siya. diba? So, ang ganda talaga ng Cebu City. Dami nga lang entrance fee. Charot. Ano naman to? Private naman kasi to. Dito na tayo. Actually, may isa pang layer. Akyat din tayo doon. Kaya lang grabe kasi. Oo, tuwing umaakyat kasi kami, tapos nakikita namin yung view. Gandang-ganda talaga kami. Pati yung ilaw, ang ganda din. Tapos nasasabayan pa tayo nung kumakanta. Oo, yung nagbabasking. So, nakaka-romantic siya. Ang daming tao pero dahil sa nagbabasking, mas maririnig mo yung tugtog. So meron siyang something na kahit papaano ang peaceful. Yung pala, yung sa itaas pala, doon magpapalipad ng drone. And may mga foreigners na din dito. Umaabot din talaga sila. Akyat na tayo dito sa Sky 360. This way. Bes, hindi pwede yan. May nakalagay na namang entrance. Akala ko entrance fee. Bigla na entrance, sa kabila exit. Sorry naman. Nagkaano na kami. Pagka nakakita kami ng entrance, akala namin entrance fee. Hindi naman pala. Kaloka. Mas maganda na rito. And then dito, mas kaunti na yung nakakarating. Of course, understandable. Wala kasi siyang lift. So kung may kasama kayong senior, sa totoo lang, wag na kayo ritong pumunta. Pero grabe, ang ganda. My gosh, may ganito pala dito sa Cebu. Lagi tayo nagpupunta ng Cebu City. Madalas tayo nag-Cebu City na hindi pa namin ito napupuntahan. Yung ganda naman ng New Star. Oo, ang ganda talaga. Ayun. LGBT yung kulay niya, may Yung nakikita pa natin dito. Pag sinom kasi namin, baka lumabo na masyado. Yun yung New Star Hotel. Yun nga lang pala ha. Kailangan lang din namin ito sa inyo sabihin para lang prepared kayo. Yung traffic. Grabe yung traffic. Kaya hindi rin tayo umabot. Traffic dito. For example, yung from doon sa Santo Niño Church, papunta na IT Park, na dapat mga 35 minutes lang. Almost 1 hour. And then yung from IT Park going here naman na dapat 29 minutes lang, inabot naman ng mga 45 minutes. And then by that time, as in siksikan guys ha, kami nasanay kami sa public transport. Okay yun sa amin. Pero yun, i-consider nyo yun. Kung gusto nyo ritong pumunta, pwede kayong mag-grab, pwede kayong mag-taxi, and then pwede rin kayong meron kayo sasakyan. Wala na kayo babayarang transportation, pero may parking. Tsaka magbabayad na rin yun din Entrance fee pa din. Babayaran nyo pa yung entrance fee. Pero yung kanina pa pinafocus si Enzo, gusto niya pakita yung New Star na hotel. Ayan yung New Star. Diba? Happy Pride Month! Ganda ng kulay. Actually, ngayon lang namin na-realize nung papunta dito sa hotel natin, doon pala sa hotel natin, from sa resort, sa Plantation Bay, ang dami pa pala namin hindi napupuntahan sa Cebu City. Alam niyo ba hindi pa namin napupuntahan yung SMC side? Oo. Tapos di ba may nakita tayo may ginagawang Arena. Oo, yung parang Samoa. So magkakaroon din dito ng SM Arena. Tapos yung IT Park hindi pa rin namin napupuntahan. And then now ito, ang dami pang pwedeng i-explore sa Cebu City.
Pababa na tayo. Tignan nyo, oh. Ngayon, mas kita na natin. Isama na namin kayo sa pababa. Kasi yung view na talaga yung kitang-kita natin. And papunta nga pala dito. Actually, yung sa half na, Oo. ang dami ng mga cafe. View deck cafe. Oo, yun talagang meron silang mga view deck pa, ganyan. And then meron na rin mga ilan-ilan na accommodations. Pero yung first half, iniisip ko nga, sabi ko kay Enzo, naku, paano sila rito nakakauwi? Kasi talagang Uphill, no? uphill, tapos local na local. O tara, hanap naman tayo ng matatambayan natin. Mag-ano tayo, mag-cafe tayo. Coffee, habang nakikinig sa music at nakatanaw lang dito. May hawker siya. Oo, may hawker chan. Naku, na-miss na naman natin yung mga simotentic natin, yung Magic 33. Oh, may hawker chan dito. Tara, hanap tayo ng cafe sa baba. Oh, nandito na tayo sa Boss Coffee. And sa second floor nila. Yung mga restaurant pala dito, may second floor talaga. Pero hindi ka makakakyat sa taas. Kasi merong harang. Ayan, oh. So actually dito pa lang, kahit hindi na kayo umakyat doon at mag-entrance fee ng panibago, carry na. Kasi dito pala ang ganda na. Enjoy na lang natin to. Pauwi na tayo bukas sa Manila. Grabe. Tambay mode na tayo. Oo. Tignan natin mamaya. Gusto pa rin namin dumaan doon sa Magellan's Cross. Kasi napuntahan din namin yung last time gabi, di ba? Mas maganda siya actually kapag kagabi. Ano no? Tayo ano lang, relax. Yes. Ano, Yes, kasi di ba kapag maaga, tourist spot kasi ang dami. ng tao. Daming tao. Kapag kagabi, mas okay siyang Masasolo mo, puntahan. no? So, tignan natin kung makakadaan pa tayo. Bago tayo umalis, pakita lang namin sa inyo. Ayan, kitang-kita na natin yung city lights at night ng Cebu City. Iba din, no? Ayun talaga yung maganda yan actually. Kapag nakita nyo siyang maliwanag, sunset, and kapag ganitong gabi na ang makikita na lang talaga natin, yung mga ilaw. Ang ganda! It's 9:30 PM at nakabeg na tayo dito sa Santo Niño Church. Yes, yung pauwi from doon sa Tops, madali na siya kasi marami na yung pauwi. So, ang daling napupuno nung shuttle. Actually, wala pang 30 minutes. And then, from IT Park naman, papunta dito, mabilisan din. Hindi na kasi siya traffic. Tapos, yung sinakyan natin, ano ba tawag? Egypt, minibus, parang ganon. Oo, ang binayaran lang natin, 21 pesos, naka-aircon ka Oo, na. at 3 pesos difference lang from dun sa Egypt na sinakyan natin papunta doon. Yes, so yun, malamang
Kung gusto nyo talaga na mas komportable, gano'n na lang yung sakyan ninyo. And gaya nga na sinabi namin sa inyo, ganitong oras, masarap ditong pumunta kasi kaunti na yung tao. Ganito pa rin siya. Yung pagpunta mo dito, parang mga estudyante yung nagpa-practice ng mga sayaw, ganyan. O, dito tayo. Ito na yung Magellan's Cross. Yun nga lang, kaibahan, syempre, alam namin by this time hindi ka na pwedeng pumasok. O, sarado na. Okay rin na lang din. O, ito na yung Magellan's Cross. Again, hindi ka nakapunta ng Cebu kapag hindi ka daw dumaan dito. Tapos pati dito ha, meron ding nag-o-offer ng kandila-kandila. Lalapitan din kayo. Ito, kahit ilang beses na tayong bumabalik ng Cebu, ito yung mga pinupuntahan namin. Kahit paulit-ulit yung simbahan. And then, ito ngang Magellan's Cross. Ito yung mga iconic na tourist spots dito sa Cebu City na dapat talaga dinadaanan natin. And by this time, sarado na yung simbahan. Actually, iba dito na nagpipray. Nag-offer na din sila ng kandila. Dito tayo mismo sa harap. Ayan, para nakaharap sa atin yung cross. Ganda, no? Ayan. For us, kompleto na yung araw natin na side trip dito sa Cebu City. Kota na. Pwede na tayong bumalik sa hotel natin. And ito guys, yung mga hindi nakakasamang puntahan dito sa Cebu City. Kahit ilang Correct. beses ka na nagpabalik-balik, Yes. parang gusto mo pa taga bumalik at bumalik dito. Oo, lalo na napaka-accessible naman ito. And yun nga, kung mag-stay kayo rito, try nyo pumunta dito ng maaga, tapos try nyo ng gabi. Ibang-iba talaga yung magiging vibe niya. Ito lagi namin nakikita may mga, yun nga, estudyante nagre-rehearsals, sayaw, kanta, ano ba, acting. Tapos, isa pa sa ginagawa namin, ito, yung sa Island Souvenirs, nandito kasi yung I Love Cebu. Mga iconic ano yan. Oh, ay, nagti-TikTok. Ayan ang mga iconic na tourist spots dito sa Cebu City. Actually, ang dami pa nga natin hindi napuntahan. And we are back at our accommodation. Grabe itong Cebu. Hindi kayo mauubusan ng pupuntahan. Kahit dito pa lang sa Cebu City. Kaya ang totoo, hindi pwede yung ano lang. Side trip. Yung real quick lang, Oo, ganun. hindi talaga pwede. Actually, ang dami pa namin nadaanan. Hindi na lang namin na-vlog. Sa tapat kasi noong Magellan's Cross, pagtawid nyo, meron na doon tinatawag na ano yun? Puso Village. Puso Village, which is napuntahan na rin naman namin yun last time. Tapos ngayon kasi, mas maganda na itsura niya. Parang siya naging Bugis, Bugis Street. Sa Singapore. Yes. So, malay nyo, pagbalik natin, hindi na siya side trip. And, isingit na lang namin dito yung magiging breakfast natin for tomorrow para hindi na masyadong mahaba yung mapapanood nyong video. And maraming salamat po sa pagsama niyo sa ating quick trip dito sa Cebu City. Yes, sana kahit paano na-enjoy nyo and sana nabitin din kayo para next time punta na kayo. Oo. At saka masarap mo po balik-balik dito sa Cebu. Yes, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!